Part 2. Last week, mga kapatid, ay pinag-aralan natin din ito at daanan lamang po natin sumandali yung patungkol po sa tinatawag na burden. Na ang burden, mga kapatid, ay nangangahulugan po sa Tagalog ng pasanin o yung tinatawag na kabigatan. At pag sinabing burden, mga kapatid, ito po ay isang karga. Kadalasan, mga kapatid, ito ay mabigat na karga. At dito po, mga kapatid, last week, meron po tayong tinalakay na 3 of many examples of burden. Una po, yung burden as a representation of hardships. Okay? Ito po ay nagre-representa ng mga kahirapan sa buhay. Sumunod po, ang burden ay symbol of responsibility. Na ito po, mga kapatid, ay tumatayong responsibilidad natin. Sumunod po, mga kapatid, ang burden po ay isang calling o passion. Ito po, mga kapatid, ay tawag na kung saan tayo po ay tinuturuan, tayo po ay inaasahan na magtutulungan po tayo sa pagdadala ng ating pasanin. At narito po ang ating ikalawang yugto ng burden na binasa po kanina ni Brother Louie, yung aklat ng Galasa. Magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Magdalahan daw tayo ng mga kabigatan, ng mga pinagdadaanan, lahat. At pagdating po sa number 5, sinabi naman niya po, sapagkat ang bawat tao ay magpapasan. Okay, burden po yun. Magpapasan, mga kapatid, ng kanyang sariling pasan. Nakita niyo pagkakaiba ng dalawa? Yung una, magdalahan daw tayo ng pasanin. Pangalawa, mga kapatid, ang bawat isa ay magdala ng sarili niyang pasan. Okay, yan po yung ating pag-aaralan sa araw na ito. Ngayon po, ang Galatians chapter 6, verse 2, at yung number 5, sabi rito, mga kapatid, emphasizes both communion support and individual responsibility. It instructs believers to bear one another's burden, while also acknowledging that each person will eventually bear his own burden. This means that while we should help each other through difficult times, ultimately, we are accountable for our own actions and choices. So, sa madaling salita, mga kapatid, bagamat tayo po ay inutusan na magtulungan sa ating mga pasanin, sa kabilang banda, mga kapatid, tayo po ay may responsibilidad na individual. Okay? Ngayon po, mga kapatid, alam niyo po ba yung kantang That's What Friends Are For? Alam niyo yun? Ano nga po yung chorus doon? Okay? Kasi kahapon pinakinggan ko sa mga kapatid at muntik na akong maluwag. Kasi nung bata ako, pinapatugtugin ng nanay ko eh. Yung alam niyo yung pagbata ka na pinagpatugtog ka, pangit. Pero pag lumaki ka na, pag maintindihan mo na, natuto ka ng mag-English na kaunti, ha? Maintindihan mo, mga kapatid, kung gaano ka ganda ang mensahe ng kanta. Ang sabi daw doon, mga kapatid, ano yun ng chorus doon? Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for. For good times and bad times, sabi niya, ako ay nasa tabi mo, magpakilanman. Dahil yan ang pagkakaibigan. Pero kung titignan mo yan, kasi nung tinignan ko ang lyrics ng mga kapatid sa chorus, pinalitan ko yung friend ng brethren. Okay? That's what brethren are for. Kung mapansin po ninyo, mga kapatid, may mga bagay na hindi tayo na-realize kung bakit tayo po ay tinuturuan ng Diyos na magmahalan. Kasi pagdating sa pagmamahalan, mga kapatid, lalo na sa mag-asawa, nangako kasi kayo na kayo'y magsasama sa hirap at ginhawa, sa kabusugan at kagutuman. Nakuha ninyo? Hindi nyo ba alam na tayo po bilang mananampalataya
ang description ng Biblia sa atin pag magkakasama tayo, ay bride. Nakuha ninyo? Pag sinabing bride, babaeng ikakasal. Kasi po, pagdating po ng panahon, kapag ang ating Diyos po ay babalik na, tutunog po ang trumpeta eh. Ang ating Panginoon po ay dinidescribe na lalaking ikakasal sa babae. Nakuha nyo? At yung babae na tinutukoy po ng Biblia ay ang church, hindi po itong building Yung church, pag sinabing church, ikaw mismo, ako. Pag tayo po ay nagsama-sama, ang tawag dyan ay bride. Okay? Tayo po ay sasalubong sa Kanya. Lalaking ikakasal, ang ating Panginoong Diyos ay nagsisimbolo ng lalaki na ikakasal at ang babae ay ang church. So magsasalubungan. Okay? Dito nyo makita mga kapatid, kung sa marriage, ayaw ng Diyos na maghiwalay ang babae at lalaki. Tingnan nyo Pagdating naman sa spiritual, tayong lahat ay tinutukoy mga kapatid na babaeng ikakasal. So kapag ikaw po ay nakatakdang ikasal, ikaw po ba ay dapat na ikansila mo ang iyong kasal? Hindi po mga kapatid, lalo na kung totoo po yung nararamdaman mo. Totoong nararamdaman ng Diyos, kaya nga siya babalik eh. Nakuha ninyo? At sino babalikan? Tayo po, lahat. Okay? Nakuha po ba natin? Ngayon po mga kapatid, sa awiting yun na ating kinanta kanina, ito ang hindi nating napansin na sinasabi ng Panginoon na magmahalan tayo. Nakuha nyo? Kaso, dahil nga nasa soft era tayo, nasa panahon tayong sobrang lambot ng mga tao, sobrang lambot ng pagkakilala natin sa Diyos, sobrang lambot ng ating pagkakaalam pagdating sa pagkakapatiran. Sa sobrang lambot, hindi tayo prepared at hindi po tayo equipped at hindi po natin pinaghandaan na pagdating po sa pagkakapatiran at pagdating po sa paglilingkod sa Diyos, hindi palaging masaya. Amen. Hindi po palaging mga kapatid, madami. Hindi po palaging kaunti. Hindi po palaging mga kapatid masagana ang simbahan. Ano po ang pinupunto mga kapatid? Kung ang awitin ay nagtuturo for good times and bad times, I'll be on your side forevermore. Ano po punto mga kapatid? Bilang magkakapatiran po tayo, kung paano sana natin maintindihan ang mensahe ng awitin, ganun po ginawa ni Jesus eh. For good times, kasama niya mga apostol, ang mga alagad. And for bad times, kasama niya rin. Sa atin, bilang mga mananampalataya, pagdating sa burden, dapat for good times and bad times, nakasupport ka sa iyong kapatid. Hindi po sa panahong ikaw lang ay nasa kasaganahan, kundi ikaw po mga kapatid ay nasusubok ang iyong pag-ibig pagdating po sa tinatawag na bad times. Ngayon po, pagdating po sa tinatawag na detailed breakdown, ang Galatians chapter 6 verse 2 ay nagsasabi, this verse encourages mutual support and empathy. So sinasabi mga kapatid, ang verse daw na ito ay tumutukoy ng mutual na pagtutulungan, no? At pakikiramay. Sabi, within the Christian community, it suggests that when someone is struggling, others should be willing to help by sharing their burdens. Ibig sabihin, kapag may kapatid na dumadaan po sa kabigatan, sa kasakitan ng buhay, sa hirap, bighati, kalumbayan, mga troubles sa kanyang buhay, sinasabi mga kapatid na tayo po ay dapat naroon sa kanyang mga moment na kung saan siya po ay nangangailangan. Sa pamamagitan po mga kapatid ng willingness. Hindi po dapat kabigatan ang pagtulong, ang pag-support sa nangangailangan na kapatid. Sabi rito mga kapatid, sa pamamagitan ng by sharing their burdens. Minsan kasi mga kapatid,
last week ang aking pinaliwanag sa inyo, kung yung burden mo, i-share mo. Kasi pag hindi mo kinaya yan, baka magpakamatay ka eh. Pero hindi nyo ba alam mga kapatid, kaya tayo pinadadaan ng Diyos sa mga hamon ng buhay na ayaw natin. Pinadadaan tayo ng Diyos doon dahil pag yun po ay nasumpungan na nalampasan natin yung burden na mabigat na yun. Yung burden na yun mga kapatid ay naging lesson sa iyo na maaari mong i-share doon sa burden ng tao na kaparehas mo pinagdadaanan. Halimbawa, gusto ko na mamatay ka. Bakit? Niloko po ako ng aking kasintahan. Okay lang yan. Alam niyo mga kapatid, yung mga walang karanasan sa relasyon, ang lalakas niyan mag-advise. Napansin niyo? Lalo na yung wala kang asawa, okay lang yan, ganyan, makakahanap ka rin naman ng iba. Pero siya nga, hindi niya pa naranasan magkaroon ng kasintahan at lalo na ng asawa. Hindi niya alam, at alam niyo po ba, iba po ang burden ng magkasintahan at burden ng mag-asawa. Sa magkasintahan, mga pa-baby days yan mga ganyan-ganyan. Pero pag naging mag-asawa na, iba po ang burden o yung bigat ng responsibility, bigat ng pangangailangan, iba po yun mga kapatid. Tapos ngayon, wala kang ka-experience, hindi, okay lang yan. Ang advice ko sa'yo, mag-pray ka lang. Totoo naman eh. Pero walang bigat dun eh. Sino po ang makakapag-advise sa mga taong sawi? Yung mga taong, tandaan nyo hindi po yung mga taong sawi ang mag-a-advise sa taong sawi, kundi yung taong nakalampas sa pagiging sawi. Amen. Hindi yung lumapit ka sa isang kapatid, sawi din. Brother, totoo naman sinabi ng Biblia na mag-share tayo ng burden. Parehas lang tayo ng burden eh. Ano bang nararamdaman mo? Ano bang feel mo? Gusto ko na magpakamatay eh. Ay, hindi yan, kapatid. Huwag tayo magpapakamatay kahit mabigat ang nararamdaman natin. So ano po punto mga kapatid? Ang makakapagbigay ng advice at ng tip sa isang taong sawi ay ang tao na nakalampas sa pagiging sawi. Hindi yung nasa proseso ng pagiging sawi. At proseso pa lang ng pag-move on. Wala kang mapapala doon. Doon ka dapat sa nakalampas na. Okay? Napaka-importante po nun mga kapatid. At yung nakalampas na, isi-share niya yung burden na yun. Yung kabigatang minsan niyang nadanas. Isi-share niya yun sa iyo. Ngayon, magiging mapa mo siya na ganun pala kanyang ginawa. Meron kang tinitignan sa dulo na malalampasan ko rin to. Kukuha ka ng tip, paano niya ginawa, paano siya nakamove on, ganito, ganyan. So nakita mo na, i-apply mo sa iyong buhay. Makakalampas ka doon, kapatid. So yung sharing ng burdens, napaka-importante po niyan, mga kapatid. Lalo na po yung backslider, napakahirap pong i-encourage ang isang backslider kung ang mag-i-encourage sa kanya ay taong hindi kailanman nakaranas ng backsliding. Pwede kang makapagbigay ng encouragement, hindi naman yun pinagbabawal eh. Pero iba yung nanggaling din sa pagiging backslider. Dahil yung pagiging backslider, may matinding hugot kasi yun eh. Alam mo, brother, galing ako dyan. Wala akong napana nung ako nandun. Kaya ako sinasabi ko sa iyo, brother, kaya ako bumalik sa Diyos dahil galing na ako doon. 10 years akong backslide. At nasumpo ako sa loob ng 10 taon. Hindi masaya at walang kagalakan sa buhay, walang kapayapaan kapag lumayo ka sa Diyos. Maniwala ka sa akin, kapatid. So, nasa kapatid na yun, kung maniniwala siya o hindi. Pero iba pa rin talaga ang impact nandoon sa may pinagdadaanan na gano'n. Ngayon po, ang Galatians chapter 6 verse 5, itinatampok ng talatang ito ang individual na responsibilidad. Mga kapatid, buhay mo po ba tayo? Amen. Ang Galatians chapter 6 verse 5, ang sabi po kasi diyan, sapagkat ang bawat tao
ay magpapasan ng kanyang sariling pasan. Na ito po'y tumutukoy na ang talatang ito ay para sa, alam niyo yun, para sa individual na responsibilidad. For individual responsibility. Bagamat dapat nating tulungan ang isa't isa, base doon sa Galatians chapter 6 verse 2, kinikilala din nito na sa huli, ang bawat tao ay kailangang managot para sa kanilang sariling mga aksyon at mga pagpipilian o choices. Maaaring kabilang dito ang pagharap sa mga kahihinatnan ng kanilang mga kasalanan, pagbawi sa maling gawain, o espiritual na pagsulong sa mga hamon. Okay? Baybay natin ito mga kapatid, yung sinasabi. Ang bawat tao ay kailangan. Pag sinabing kailangan mga kapatid, hindi pwedeng hindi mo pagdadaanan. Okay? Bawat tao ay kinakailangang managot para sa kanilang sariling mga aksyon. Okay? Pag meron kang ina o ginawa, at yun po ay ginawa mo sa maling pagkakataon, maling sitwasyon, maling, alam niyo yun, masabi mong mali na wala po sa Biblia, ikaw po ay mananagot doon. At dahil mali yung ginawa mo na yun, kahit i-share mo ang burden na yun sa isang kapatid, sabi nga, mag-sharean tayo eh. Hindi mananagot ang kapatid mo na sinaran mo sa responsibilidad na ginawa mo na pagkakamali. Nakuha niyo mga kapatid? Halimbawa, nakapatay ang isang kapatid, nakapatay ako, sinishare niya ang burden. Nakapatay ako, sobrang bigat, hindi ako mapakali, hindi ako makatulog, hindi ako makakain. Nasabihin sa'yo ng kapatid mo, kapatid, may hindi pa, sumubo ka na. Nakuha niyo? Yung bigat ng kanyang ginawa, responsibilidad niya yun. Kahit isinare niya yun sa'yo, yung pinagsiran, hindi yun makukulong. Ang makukulong ay ang gumawa ng aksyon na yun. So yung act na ginagawa po natin na natatranslate sa burden, ikaw po ang responsable doon. Halimbawa po, ang pagpili sa pagtalikod sa Panginoon, responsibility mo yun. Nakikinig po ba tayo mga kapatid? Responsibility niyo. Pag tumalikod kayo sa Diyos, halimbawa, tumalikod ka dahil sa napakababaw na dahilan, no? Nakakita ka lang na hindi ka kinamayan, o hindi ka nabigyan ng atensyon, hindi ka binati, ganito pala sa simbahan, aalis ka ngayon. Ba't ka umalis? Dahil nagkaroon ka ng kabigatan nasaktan ka. Dahil hindi mo nagustuhan ang approach sa'yo ng iyong mga kapatid sa pananampalataya, tumalikod ka ngayon. Dahil sa bigat, doon sa bagay na yun, mabigat, naging burden sa'yo. Pero pag talikod mo mga kapatid, yung responsibility, haharapin mo. Yung action na ginawa mo, responsibility mo yun mga kapatid, pananagutan mo yun sa Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin pagdating ng paghuhukom, Panginoon, kaya po ako tumalikod dahil hindi ko na nagugustuhan ang simbahan namin. Hindi ko na po nagugustuhan ang nangyayari. Responsibility mo yun. Dahil doon sa burden na yun, magta-translate yun mga kapatid ng tinatawag na responsibility. Ngayon po, sa ating pong pagpapatuloy, mananagot po ang sino man sa atin sa anumang bagay na kanyang ginawang aksyon. So lahat po ng ina-act natin ay responsibilidad po natin yan. At mga pagpipilian. Maging ang choices po natin mga kapatid. Choices, halimbawa, pag-aasawa, sigurado ka na ba dyan? Ay, sigurado na po ako talaga. Mahal na mahal ko po talaga siya. 3 months pa lang sila magkakilala, pakakasalan niya na. Mahal na mahal ko po talaga siya. O alam mo ba ang responsibility mo? Kapag sa oras na ikasal ka, sa isang taong hindi mo pag ganun makilala, ay hindi po, sigurado na po ako sa kanya. Ngayon, nung kinasal ka ngayon mga kapatid, okay? Nagkaroon ka ng matinding burden sa buhay. Bakit? Dahil ang iyo palang napangasawa ay isang XB. Rapper pala, mabunganga. Tapos ang napangasawa mo, nung una, 3 months kayo, masipag, yung pala, pahila-hilata lang.
Hindi pala din marunong maglaba, magsaing, ganito ganyan. Ngayon, naramdaman mo ang matinding burden na hindi mo nararamdaman nung binata ka. Burden. Sisay mo ngayon sa pastor mo, pastor, ganito napakabigat. Sasabihin sa'yo, pastor mo, tinanong kita noon kung sigurado ka. Sabi mo, sigurado ka. So ngayon, pagbayaran mo ang ginawa mong aksyon at choice na ginawa mo. So ngayon, hindi mo na mababalikan nyo. Tatandaan nyo po mga kapatid, hindi po lahat ng bagay pwede nyo po ulitin sa simula. Amen. Ang kasal, hindi nyo na po pwede ulitin yan. Isang beses lang yan. Isang beses ka lang ikakasal, isang beses ka lang din mabuburaw. Buong buhay mo yun. Yung isang araw na masaya, buong buhay na burao. Ha? Yun po mga kapatid, totoo po yun. Buti kasi Mr. May, totoo po. Nangyayari yan. Nangyayari po yan kahit saan pong pastor, kahit sino po, wala pong ano yan. Totoo yan mga kapatid. Kaya kayo mga kapatid, yung pa-sweet-sweet nyo, pa-sweet-sweet, yung mga ayaw nyo tamaan ng araw, pagdating ng panahon, sakitin yan. Bakit? Ayaw mo patamaan ng araw. Sa sobrang pagmamahal mo, ayaw mo patamaan ng araw. O di wala siyang vitamin D sa katawan. Ang hina ng buto niya. Oh. Ngayon po mga kapatid, yun po lahat sa ministry. Pumasok ka, ang init-init mo, ang apoy-apoy mo. Gusto mo po talaga, dudugtog akong kakamatayan. Tandaan mo, si Apostol Pedro, kausap niya si Kristo. Hindi pa tayo tilao ang manok. Mga kapatid, ano po nangyari? Hindi nangyari yung kanyang sinabi sa Panginoon. Kaya wag tayo magsasalita ng tapos. Amen. Di ba? Maglilingkod ka. Yung iba ka nalumpa. Wala pong permanente mga kapatid. Kaya nga, dapat natin maintindihan yung salita eh. For good times and bad times. Dapat nandun ka sa Panginoon. Amen. Buti nga sa kaibigan mo eh. Keep smiling. Keep shining. Di ba? Kahit nag-aaway kayo, nagbabati pa rin kayo. Bakit? Alam niyo yung pagkakaibigan niyo, walang titibag eh. Pero pagdating sa Panginoon, kaprasong pagsubok, iniiwan ng Diyos. Di ba? Good times and bad times, mga kapatid, dapat kung paano mo hindi iniiwan ang kaibigan mo, mas lalong huwag mong iiwan ang Diyos na nagbigay ng kaibigan mo. Dahil kung wala yung Panginoon, wala yung best friend na kinikilala mo. Right, amen. Di ba? Mga kapatid, so tuloy po tayo mga kapatid. Responsible po tayo sa magiging action po natin. Yung tinatawag na pasanin mo ang sarili mong pasanin mo ang sarili mong responsibilidad. Lahat ng choices mo, ikaw magdadala niyan. Lahat po ng aksyon na ginagawa mo, ikaw magdadala niyan. Hindi mo pwedeng ituro sa pastor mo. Na pagdating sa langit, nagkaroon na ng, di ba, Judgment Day. Panginoon, hindi ko po alam yan na tinuro yan ng aming pastor. Hindi ba pwedeng ganon? Na sasabihin, ikaw na pastor ka, tamad ka, hindi mo tinuro sa kanya to. Hindi po ganon yun. Responsibility po natin magbasa ng Bible. Hindi po magbabasa ang pastor mo ng Bible para sa iyo. Bago ka matulog, basahan kita. May mga bagay na hindi po natin pwedeng iasa sa ating mga kapatid na ang tindi ng burden ko. Gusto ko matapos ang Bible, pwede mong basahin para sa akin. Hindi po ganun yun mga kapatid. Ikaw po ang responsible dyan. Lahat po, tandaan niyo po, ulitin ko po ulit, bigyan ko ng diin. May mga bagay po na tayo po dapat ang gumagawa. Amen. Hindi yung sa sobrang tamad mo, uy, tanghalian na, sige, kain mo na lang ako. Mga kapatid, pwede ba yun? Pag kinain niya ba yun, mabubusog ka? Hindi. Di ba? So kailangan po natin harapin na sa mundong ito, may responsibility po tayo. No? Responsible po tayo na magbasa ng Bible para matuto po tayo. Hindi po ba? Responsible po tayong dumalo sa gawain ng Diyos. Naintindihan po ba natin? Amen. Hindi ba pwede na idalo mo na lang ako tapos ikwento mo sa akin, mag-preach ka sa akin. Hindi po ba pwedeng ganoon mga kapatid? Responsible po tayo sa ating mga aksyon. Ngayon po, maaaring kabilang dito, sabi, ang pagharap sa mga kahihinat na ng kanilang mga kasalanan. Ito ba mga kapatid? Yung kasalanan na ginawa mo, responsible ka doon.
May accountability ka. May pananagutan ka, mga kapatid, doon sa ginawa mong kasalanan. Pag may ginawa kang kasalanan, mananagot ka sa Diyos. Hindi po pwede na kapag may ginawa kang kasalanan, ang iyong best friend ang mananagot sa Panginoon. Hindi po pwede yun, mga kapatid. Hindi po natin pwedeng ituro sa ibang tao o ilagay sa ibang tao yung ating mga kamalian na dapat po natin pagbayaran. Okay? Tuloy po tayo, mga kapatid, sa detailed breakdown pa rin about Galatians chapter 6 verse 5. Sabi po sa Tagalog ng Galatians chapter 6 verse 5, basahin mo ulit. Sapagat ang bawat tao ay magpapasan ng kanyang sariling pasan. Okay? Ulitin ko po. Ang bawat tao magdadala ng kanyang sariling pasan. Pagkaanin natin. Ang bawat tao ay magdadala ng sarili niyang responsibility. Okay? Sarili niyang responsibility and accountable siya doon. May pananagutan siya doon, mga kapatid, sa anumang bigat na pinagdadaanan po natin. Tuloy po tayo, mga kapatid. Pag sinabing bear his own burden, sabi ng Tagalog o load. Ang sabi dito, this verse emphasizes that individuals are accountable for their own burdens and struggles. Naintindihan natin? Bawat isa po tayo sa atin accountable o mananagot sa ating mga sariling kabigatan. Lalo pa kung kagagawan mo, kakachismis mo, ang dami na, kaaway mo. Nasasabihin mo, inuusig ka. Di ba? Chismosa ka eh. Dapat lang sa'yo yan. Tapos sabihin mo, grabing pagsubok ito ng Panginoon. Hindi. Talagang ano ka lang. Wala ka talagang magawa sa buhay. Ngayon po, tuloy po tayo, mga kapatid. Accountable tayo. Kung sinabing accountable, may pananagutan po tayo sari-sarili sa ating mga kabigatan. At yung mga struggles. Pag sinabing struggles, yun po ay pakikibaka, hamon, laban ng buhay. Okay? Gaya nito, mga kapatid. Usapang pamilya, anak ka. Yung iyong magulang, inalagaan ka hanggang lumaki ka, ayos ang buhay mo. Pagdating naman ng panahon, siyempre, tatanda ang nanay at tatay, mangailangan din niya ng tulong mo. Nakuha nyo? Nagkasakit. Responsible ka. Hindi mo pwedeng ituro sa inyong kapitan po namin. Siya po ang pag-alagain nyo. Hindi po ganun. Responsible po tayo sa ating mga magulang, mga kapatid. Yung nagsasabi na hindi daw responsibilidad ng di ba? Ano yan eh? Naging tema yan minsan sa social media kung responsibilidad daw ba ng anak ang magulang, mga kapatid. Yung mga nagsasabing hindi daw responsibilidad ang kanilang mga magulang, mga taong walang aral ni Kristo yun. Mga walang utang na loob sa magulang yun. Pag tumanda na ang iyong magulang, nung bata ka nga, inalagaan ka. Ang kulit-kulit mo, turo ka ng turo ng ice cream. Nautang ang nanay mo para bilihan ka ng ice cream. Tapos ngayon matanda na ang nanay mo, ginawa niya ang lahat para sa iyo, tapos di ka man lang makatulong. Di ba? So hindi po yun maganda. So responsible po tayo. At yung responsibility natin, kasi burden na yun eh. Matatranslate into burden kapag ang magulang po natin na may sakit na. Siyempre, tatrabaho ka, isipin mo yun. Paano mo babayaran ng hospital bill? Paano mo siya ipapagamot? O paano mo siya ipapa-opera? Ano man klase, mga kapatid, basta maitaguyod mo ang iyong pamilya na maging maayos ulit ang kanyang nararamdaman. Burden yun. At responsibility po natin yun, mga kapatid. Ngayon po, yung burden na yan at yung mga hamon ng buhay, ikaw lang din ang makakalupas niyan. Amen. Pwede mo siyang i-share. Kumuha ka ng mga advices sa mga nagdaanan doon. Huwag kang kukuha ng advices sa tambay, mga walang pinagdaanan sa buhay. Huwag kang kukuha doon, mga kapatid. Sasabihin lang sa'yo, alam mo ang sagot, maghanap ka ng mahabang lubid na brown. Mapaprustrate ka ng lalo eh. Bakit? Sasabihin siya, magbigti ka na para matapos. Di ba? Lalo ka maguguluhan, Panginoon, ano ba to? Ano bang klaseng mundo ito? Bakit may mga ganitong tao? Di ba? Baka magtanong ka pa ng ganon. Sa Panginoon, tatandaan niyo po, sa mundong ito, may magtuturo at may mabuburaw. Hindi po lahat
ng sagot ninyo ay makukuha ninyo sa lahat ng lalapitan nyo. May mga lalapitan talaga na sablay. Kaya nga sabi nga, timbangin nyo ang sinabi niya, ang sinabi nito, at ang sinabi ng Biblia. Kasi pag naguguluhan ka sa advices ng iba't ibang tao, tingnan mo kung ano sabi ng Biblia. Kasi yun po ang pinaka-eksakto na dapat po natin sundan. Ngayon po sa ating pong pagpapatuloy mga kapatid, inuulit ko po, yung kabigatan mo, mga pinagdadaanan mo, mga hamon mo sa buhay, ikaw po ang responsible dyan. May mga laban na ikaw lang mismo mga kapatid ang makakapagpanalo sa tulong ng panalangin at panalangin ng mga kapatid. Nakuha ninyo? Bakit hindi nyo pa nakuha? Pababawi ko pa. Lumaban si Pacquiao. Ang laban ni Pacquiao, hindi mo laban. Amen. Hindi pa yung sabihin ni Pacquiao, ikaw ang lumaban para sa akin, brother. Sabi, share your burden. Hindi ba pwede yun? Gaya ni Pacquiao, di ba? Ang sarili niyang laban niya yun. Tayo mga Pilipino, hindi naman natin kaano-ano, pero ang saya natin. Walang krimen. Di ba? Walang tao sa labas kasi nakasuporta tayo eh. Di ba? Sinusupport natin. At ang bagay na yon pagdating sa Espiritu, nag-aano tayo ng, alam niyo yun, pinaghahati-hatian natin yung burden ni Pacquiao na kapag siya inanalo, masaya rin tayo. Di ba? Ganun po yun mga kapatid. Ngayon po, sa ganun sitwasyon din, yung laban mo, laban niya na ano. Hindi pa pwede na, gaya nito. Bakit hindi ko pa rin nakuha? Pababawi ko pa. May nagugustuhan kang babae, iligaw mo ako sa kanya. Naku, magkakamali ka dyan mga kapatid. Baka yung sinabi mong iligaw mo ko, yun ang magkagusto. Yun ang magkagusto mga kapatid. Kaya yung mga ituloy mo nga ako. Later ko nag-away. Dahil tuloy lang daw eh. Sabi ko sa'yo, tuloy lang eh. Bakit mo tinuloy? Mga kapatid, supply yung mga kapatid. May mga bagay na ikaw lang mismo. Ikaw lang. Sa pag-apply ng trabaho, bahala ka dyan. Responsibilidad mo yun sa buhay mo. Accountable ka dyan. Mag-apply ka. Lahat. So sana naintindihan na natin mga kapatid. Sumunod po, about doon sa Galatians chapter 6 verse 5. Ang Galatians chapter 6 verse 5, it is a personal responsibility. Sabi rito, this verse emphasizes that individuals are accountable for their own lives in action. So buhay mo yun. Gusto mo magsigarilyo, hanggang lumabas ang usok sa ilong mo. Ano mo yun? Responsible ka dun. No? Sabi nga eh, may body, ano tawag doon? Sinasabi ng mga ano? My body, my rules. Oo, may body, may rules. Kaya nakakarinig ako niyan sa mga kadalasan sa babae. Yung mga babaeng ayaw nilang kinokorek sila sa mga suot nilang mga mahiksi. Di ba ako pinapakialaman, may body, may rules. May ganun. Totoo yun. Rules. Mananagot ka rin sa Diyos. Ikaw din ang mananagot sa Panginoon. Lahat ng ginawa mo, nagpatato ka, nagpasaksa ka ng kung ano-ano. May mga tao ngayon, moderno na, di ba? Yung cellphone dati, 3310, high-tech na eh. Ang sayo na ng tao nun eh. Simple lang ang buhay, snake sticker, labas na din lahat. Pero ngayon mga kapatid, ang tao, nag-upgrade na rin. Nakakita kayo? Yung mata tinatatuan, itim na lahat. Android. Tapos yung nilalagyan nila ng, ewan ko nakita kayo na nagpa-opera para magkaroon siya ng sungay. Nakita kayo ng mga kapatid, ang dami na pong gano'n. May mga tao nagpapatato, 666, gano'n. Moderno na ang tao rin yan. Mga kapatid. Ngayon po, mga kapatid, itong mga taong ito, na pinakialaman ang kanilang mga katawan, mananagot sila sa Panginoon. So lahat po ng action po natin ay pananagutan po natin sa ating Panginoon. Ngayon po, ang Galatians chapter 6, verse 5, mga kapatid, pakinggan niyo po maigi. Bago po lumanding ang Galatians chapter 6, verse 5, meron yan 1, tama? 2, 3, 4, 5. Doon po sa 4 verses pataas, bago mag 5. Sabi dyan, follows verses about mutual support and restoring those who have fallen into sin. Tingnan natin, Brother Louie. Galatians chapter 6 verse 1. Praise the Lord. Mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan na anumang pagsuway, kayong mga sa Espiritu ay inyong papanumbalikin ang gayon sa Espiritu na kahinhinan, na inyong pagwariin ang inyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Yan.
So, pinakikita po ng aral na kapag meron daw pong isang kapatid na nagkasala, ang sabi, sawayin mo siya. Okay? Sabi din mga kapatid, pag nasumpungan mo sa anumang pagsaway sa aral ng Panginoon, pagsuway, kayong mga sa Espiritu, okay, ay inyong panumbalikin ang gayon sa Espiritu ng kahinahunan. So, kailangan pala siyang sawayin nang mayroong pag-ibig pa rin. Gentleness. Yung mga taong natutumba pagdating sa kasalanan. At ang sabi dyan mga kapatid, panumbalikin ang gayon sa espiritu ng kaininan na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Sa isang mababaw na translation, sabi, tulungan nyo sila. Pero mag-ingat ka rin naman, baka ikaw naman ang sumunod. Di ba? Kapag ka may kapatid na kung saan mga kapatid ay nakita mo talaga nakagawa ng kasalanan, kausapin mo. Kausapin mo daw. Sino po ang kakausap mga kapatid? Kayong mga nasa espiritu. Ibig sabihin yung nasa espiritu, ibig sabihin nasa maayos kayong estado ng paglilingkod sa Panginoon. Yun ang kakausap. Hindi mga kapatid pag gano'n, ala, susumbong kita kay pastor. Gano'n na gano'n. Ay, parang mo nang sinabi, wala ka sa espiritu. Ay sabi, kausapin nang may kaininan, kauninahunan mga kapatid, sawayin, nang sa gano'n makabalik siya. Pero sabi naman, mag-ingat ka, baka ikaw naman ang sumunod na magtungit. Ikaw naman magsunod na gumawa ng masama. Ikaw naman ang sumunod na gumawa mga kapatid ng droga. Kasi may mga ganyang tao, alam nyo, nakakita po ko niyan, marami po ko nakita niyo. Nagpapatuto na hindi maganda talaga manigarilyo, ganito, ganyan. Hindi na ako babalik doon. After nun, wala na sila. Nandun din sila, naninigarilyo. Yan. Nawala rin sila sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sumunod po mga kapatid. Tandaan po natin, Galatians chapter 6 verse 1, 2, 3, 4, bago lumanting ng 5. Tinuturuan po tayo ng pagsuporta sa mga kapatid. Ngayon po, sa ating pong pagpapatuloy, Ecclesiastes chapter 12 verse 13 hanggang 14. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Mga kapatid, pakinggan niyo po. Hindi po tayo nabuhay para lang magpakasaya. Hindi po tayo create ng Diyos, mga kapatid, para gawin lang ang lahat ng gusto natin. Create tayo ng Diyos, nilalang po tayo ng Diyos, dahil meron po tayong gagampanan na tungkulin. May papel ka, kapatid. Meron kang papel na gagampanan. At hindi pwede mga kapatid na hindi mo gagampanan ang iyong papel. Nakakita na po kayo ng soap opera? Soap opera, halimbawa, artista ka. Kilala kang kontrabida. Pag kinuha kang kontrabida, gagampanan mo ang pagiging kontrabida mo. Tama? Pag kinuha kang bida, gagampanan mo ang pagiging bida mo. Ayon sa pagiging bida. Kasi pag bida, di ba, mabait, mabuting tao, wala kang masabi. Pag kontrabida, masama talaga. Tama nyo? Ngayon po mga kapatid, hindi may pwede kapag kinuha ang isang kontrabida, kukontrahin niya ang writer at ang director na ayoko pong maging kontrabida, na gusto ko nang maging mabuti. Ilagay niyo ko sa pagiging mabuti. Matatanggal ka doon. Kasi yung mukha mo hindi pang mabuti. Di ba? Kaya binabagayan kasi sa mukha. Ngayon po sa atin, ano po ibig ko sabihin? Tayo po ay may tungkulin na dapat gampanan. Ano po yun mga kapatid? Ang sabi ng Biblia, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang utos. Yan rule. Matakot po tayo sa Diyos at sundin ang kanyang utos, pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Number 14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Okay? Maliwanag po na sinasabi ng talata, matakot daw tayo sa Diyos,
sundin ang kanyang utos. Sumunod po, dahil dadalhin ng Diyos ang lahat ng ating ginawa. Saan? Sa kahatulan. Lahat po ng ginawa natin, mabuti man o masama, ginawa mo man yan ng lihim o hayagan, ang sabi ng Biblia, yan po ay ipagsusulit natin sa harapan ng ating Panginoon. Huhukuman po tayo, mga kapatid. Yung burden natin na nagtatranslate into responsibility, kapag hindi po natin yan ginawa, nagpakuya-kuya-kuya tayo, hindi po natin, mga kapatid, ginawa yung pinagagawa ng Diyos sa atin, mga kapatid, tayo po ay mananagot. Maliwanag po, mga kapatid, hahatulan po tayo ng Diyos sa bawat kubling bagay. Ito pa, mga kapatid, bawat kubling bagay. Pag sinabing kubli, pati lihim. Halimbawa, lihim mong pinagnakawan ang iyong pastor. Lihim mong pinagnakawan ang simbahan. Lihim mong bahala ka, gumawa ka ng masama, lihim mong ginawa. Pagdating ng panahon, pag ang Diyos ay maghuhukom sa atin, mabubulgar yan. Huwag naman sana mangyari, no? Pero parang kung lalaruin mo isip mo, kuya pala na wala yung ano ni pastor, ikaw pala yun, ha? Doon na nagkabulgaran, pagdating ng paghuhukom. Ano pong punto, mga kapatid? Ano man po ang lihim natin, pinakatago-tago natin, pinaggagawa, iyahayag yan. Mabubulgar yan, mga kapatid. Maging yung mga mabubuti po natin mga ginawa. Ngayon po, ang Ecclesiastes chapter 12 verse 13 hanggang 14 ay tumutukoy po ng tinatawag na gawa. Ang sabi naman po dito sa Matthew chapter 12 verse 36 hanggang 37, at sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghukom, sapagkat sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Doon sa isa, ang ating mga ginagawa, hahatulan tayo ng Diyos. Sumunod naman, mga kapatid, dito sa Matthew, sinabi ni Kristo, ang lahat ng ating sinalita na walang kabuluhan ay huhukuman din tayo ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, pagdating po sa gawa at pananalita, tayo po ay huhukuman ng Diyos. Nakuha natin? Responsible po tayo doon. And for the conclusion, mga kapatid, balikan po natin, sapagkat ang bawat tao ay magpapasan ng kanyang sariling pasan. Sarili mo, responsibilidad mo. Kung tamad ka mag-worship, ikaw din ang mananagot sa Panginoon. Amen. Kung tamad ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos, mga kapatid, matatranslate yan sa buhay mo. Makikita yan sa buhay mo. Kung ayaw mong magbago, makikita pa rin yan sa buhay mo, kapatid. Ngayon po, mga kapatid, Philippians chapter 2 verse 12, sinasabi dyan, yung isang bahagi, work out your own salvation with fear and trembling. Pakinggan nyo po. Work out your own salvation. Kailangan po nating trabahuhin ang sarili po nating kaligtasan. Pag ikaw po ay nagsisi at nabautismuhan na, ikaw po responsible. Hindi po pwede na ang susunod sa Panginoon ay ang brother mo, tapos ikaw hindi. Sa madaling salita, pwede bang ikaw na lang ang gumawa para sa akin na sumunod ka sa Panginoon? Kasi nahihirapan ako eh. Hindi po pwede, mga kapatid. Work out your own salvation. Kailangan po natin, mga kapatid, na i-work out, tulungan natin ang ating mga sarili, mga kapatid, na ang ating buhay ay maayos sa Diyos. Nakuha natin, mga kapatid? Ngayon po, we are not serving God because of our brethren. Dapat malinaw yan sa inyo. Dapat po malinaw sa atin, mga kapatid, kaya tayo nag-decide na maglingkod sa Diyos, hindi dahil sa ating kapatiran. Amen. Kasi mahirap po, mga kapatid, na tayo po ay naglilingkod ng dahil sa ating kapatiran na. At kung i-imaginein po natin ang ating mga sarili, i-analisa natin, i-assess po natin na maigi, do you think you can still serve God without your brethren? That is a challenge. Kaya mo?
O dahil nagsaserve ka, dahil nandiyan dyan ang best friend mo. Dahil nandiyan dyan ang iyong mga kaibigan. Nandiyan dyan ang iyong kapatiran. Kasi mga kapatid, pag sinabing serving God, good times and bad times, may kasama ka man o wala, malungkot ka man o masaya, mananatili ka sa side ng Diyos. Hindi ka naglingkod dahil sa kapatiran mo. Right. Na sa ating pong panahon, mga kapatid, dapat mabigyang klaro sa atin, sa soft era, pag wala na si best friend, wala na rin ang ating Panginoon. Pag wala na, mga kapatid, ang musisan, wala na rin ang worshiper. Yung nahirap eh. We worship because mayroong music. Paano kung walang music? Kailangan manatili tayo sa isang sitwasyon, mga kapatid, na kung saan, kung wala man music, I still worship. Amen. Amen. Kung wala man ang best friend ko, I still worship. I will worship. Nakuha natin? Dapat malinaw yun. We are worshiping God. We are still serving God. May pasan ka man o wala. Mabigat man ang pasan o medyo magaang, dapat naroon ka. Hindi ka dapat nawawala, kapatid. No? We are serving God, mga kapatid, dahil sa pagiging Diyos niya. We are not serving God because He is performing miracles sa atin. Nakuha ninyo? Na kaya ka naglilingkod sa Panginoon dahil nagmilagro ang Diyos. Mali po yun, mga kapatid. Kailangan po maging malinaw sa atin, kaya tayo naglilingkod sa Panginoon dahil sa pagiging Diyos niya. We are not serving God because of blessing also. Amen. Amen. Na dahil binibless ka ng Diyos, magsaserve ka sa Diyos, mali pong isipin nyo. Dapat makaranas ka man ng kawalan at ng blessing, naroon ka. Amen. Nag-worship ka, dapat nagpupuri ka. Ganon din, mga kapatid, huwag kang maglilingkod sa Diyos dahil lang sa pastor mo. Amen. Alam nyo, nangyayari po yan. Pag ang isang pastor wala na sa isang simbahan, yung membro umaalis. Bakit? Hindi nila nagustuhan yung pastor nila na ipinalit. Nangyayari po yan sa mga simbahan, mga kapatid. Minsan kailangan palitan ng pastor sa ibang mga, sa mga kadahilanang kinakailangan. Pag napalitan ng pastor, hindi na mag-serve sa Diyos. Ganyan din po ako dati. Pag pinalitan nyo si pastor, di lang magsisimba. Ganyan po ako nun. Pero dapat kasi natin maklaro ngayon, mga kapatid. Klaruhin po natin kasi sinasabi ng Biblia, Matthew chapter 24, verse 30, datapot ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Hindi pa pwede na magtitiis si Brother Emat para sa akin. Hindi pa pwede magtitiis si Brother Makmak para sa akin. Responsible po tayong magdala ng pasan. Sinasabi Galatians chapter 6 verse 5 na pasanin natin ng sarili-sarili ang mga pasan. Yung pagtitiis, isa po yung pasanin na dapat ikaw po mismo ang bumubuhat. Hindi mo pwedeng ipabuhat sa iba at hindi pwedeng buhatin ng iba. Ang magtiis, mga kapatid, hanggang wakas sa maliligtas. So, importante po ang pagtitiis. Sa isang taong walang espiritu ng pagtitiis, gusto lang laging magaan, ayaw makakita ng mga bagay na negatibo, hindi mo magagawang magtiis. Kaya nga, mga kapatid, nilalagay tayo ng Diyos, mga kapatid, sa isang sitwasyon na maipaalam sa atin na sa paglilingkod sa Panginoon, mayroon pong pagtitiis na nagaganap. Amen. Ang magtiis hanggang wakas. Ito nga lang, mga kapatid eh. Pag dumami, ang mga kapatid sa iglesia, dumami po ang umaapaw na halimbawa, ang tao sa church. Hindi po ba't sobrang saya nyo? Sobrang saya. Sobrang pong saya ng isang church kapag nag-uumapaw sa dami ng tao. Pero kapag ka ang isang church umuunti, pakinggan niyo po ang sasabihin. Pag nakaramdam ka, mga kapatid, na parang nahatak ka ng, alam niyo yun, nahatak ka ng espiritu na kung saan
Hindi ka na masaya kasi kunti na. Mga kapatid, baka ang ating mga mata ay nakatingin sa dami. We are responsible. Yung umalis, they are also responsible and accountable sa Diyos. Amen. Sa lahat ng tumalikod sa Panginoon, hindi nila pwedeng isisi sa isang kapatid bakit sila tumalikod. Because they are responsible sa salita ng Diyos. Nakarinig po silang lahat ng salita ng Panginoon, pero pinili nila ang tumalikod sa Panginoon. So ngayon, cargo di konsensya nila pagdating ng panahon, kapag ka ang Diyos po ay naghukom na, sila po ang mananagot. At kung ikaw naman mga kapatid, hanggang ngayon, sinisisi mo ang sarili mo bakit tumalikod sa Diyos, kung sa tingin mo narinig niya na ang lahat, kung sa tingin mo naituro mo ang lahat, kung sa tingin mo mga kapatid na siya naman ay nakakaalam na ng aral ng Panginoon at tumalikod siya, tumahimik ka na kapatid. Huwag mong sisihin ang sarili mo bakit sila tumalikod. Amen. Because their action, yung action na kanilang ginawa, pananagutan nila sa Diyos. Amen. Magtiis ka. Dahil darating talaga ang panahon, mawawala kahit ang pinakamatalik na kaibigan mo. Pero kailangan mong pagtiisan ang hirap. Pagtiisan, mga kapatid, ang pakiramdam. Ang importante dito ay ang present. Ikaw. Ikaw. Kasi nung dumami ka, o dumami kayo, dumami ang church, ang Diyos hindi naman nagbago ng mood. Amen. Nung masaya at nag-revival, ang Diyos na natili pa rin Diyos. Hindi naman nagbago, hindi nagle-level up ang Diyos. Amen. Pag sinabi niya tapat siya, as is, hindi yun magle-level up. Amen. Sa yun eh. Right. Pag sinabi niya mga kapatid na pagpapalain ka niya, as is yun. Kung susundin mo ang kanyang utos. Kung mapansin niyo, ang Diyos, ito realidad dito labas ito sa kung ano yung testimony ni Sister Jen kasi ito po totoo po ito. Ang pagdami at pagkaunti ng tao sa church, tatandaan nyo pakinggan nyo maigi. Dumami o umunti ang tao, ang Diyos naghahanap ng worshiper. Amen. Right. Hindi po niya ikalulugod ang dami kung hindi po sila worshiper. Right. Hindi po maganda na isang pwesto ay pinupunuan pero ang pagpuno ay hindi po nagpa-progress. Naalala niyo sabi ng Panginoon sa isang talata ng Biblia, bakit nariyan yan? Putulin mo na yan, hindi naman nagbubunga yan. Nabasa niyo yan? Amen. Ano sabi? Bubungkalin ko po. Bigyan niyo po akong pagkakataon, bubungkalin ko. At lalagyan ko ng pataba. At pag tumubo, hindi okay. Pero kung hindi, putulin po. Kung minsan mga kapatid, isipin natin maigi. Minsan ang tao, huwag natin isipin na, alam niyo yun, na umalis sila dahil may pagkakamali ang church. Hindi ko lagi ganun. Sometimes kasi hindi na nagbubunga kaya pinagbutuloy. Sometimes din kasi mga kapatid, huwag din natin isisi sa leadership, isisi sa inyo, lalo na sa inyo. Bakit nawawala ang mga kapatid? Tandaan ninyo, may pasan ka rin. May pasan sila. May responsibilidad sila sa Diyos. Ang importante dito mga kapatid, sa kabila ng pag-alis ng kapatid, paano mo i-maintain ang sarili mo na nagbubunga ka sa Diyos? Kailangan mong magbunga. Sa ayaw mo, sa hindi, kailangan mong magbunga. Kasi pag hindi ka nagbunga kapatid, yung upuan na katabi mong walang laman, baka ikaw nang sumunod. Kailangan natin magbunga. Kailangan natin lumago, mga kapatid sa pananampalataya. Kailangan po natin tiisin ang lahat na dapat po natin tiisin. At importante mga kapatid, pasanin ang bagay na nasa iyong balikat ngayon. Pasanin mo kapatid. Ano man ang ating mga pinagdadaanang struggles o hamon ng buhay, pasanin mo mag-isa. Harapin mo mag-isa. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal at natibigatan sa inyong mga pasanin.
Kasi alam ng Panginoon may sarili kang laban. Amen. Nandito na tayo, kailangan natin magtulungan. Moral support, mutual support. Pero hindi may kakailangan yung sarili kang laban. Right. Na dapat mong isuko sa Diyos. Kasi alam ng Diyos, pagod ka na. Lahat po tayo pagod. Lahat po tayo nahihirapan. Ang bawat isa, ulitin ko po, ang bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling pasanin. Ulitin ko po, sapagkat ang bawat tao ay magpapasan ng kanyang sariling pasanin. Pasanin mo, kapatid, mas dalhin mo sa Diyos. Dahil bibigyan niya tayo ng kapahingahan Right. Amen. kapag kayo na ating ginawa. Huwag mong pasanin. Natutulog ka, umiiyak ka sa gabi Pasan-pasan mo Kaya nga tayo may service Pag mabigat, dalhin mo na sa Diyos. Amen. Dahil ang Diyos po, mga kapatid, tutulungan po tayo para mapagdaan. Amen. Pagdadaanin ng Diyos ang ating mga pasan. Hindi naman sinabi ng Diyos na lumapit kayo sa akin. Lahat na napapagalan at nabibigatan sa inyong pasanin at tatanggalin ko ang pasan. Hindi. Ang sabi niya, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pahinga ang kailangan mo, kapatid. Right. Dahil pag nakapahinga ka na, mapapasan mo ulit ang responsibility. Amen. Amen. Kaya minsan nag-burn out tayo, mga kapatid, umaayaw tayo, umaalis tayo sa paglilingkod sa Diyos. Kasi nga, hindi ka nagpapahinga. Subukan mo magbuhat ng container, iganyan mo lang, mapapagod ka. Bibitawan mo siya Pero pag nagpahinga ka, mabubuhat mo ulit, madadala mo ulit sa destinasyon na dapat mong dalhin. Amen. Sa mga nagdadala dito, sa mga kargador, mga nakakaranas ng pagkakarga o pagbubuhat, hindi ba may destinasyon kaya kung binubuhat, may destinasyon na kailangan mong pagdalhan? Hindi mo po yan mabubuhat, mga kapatid. At may dadala sa patutunguhan yan. Kung, alam mo yun, ayaw mong bitawan, kasi lahat ng bigat kailangan ng pahinga. Bitawan. At bitawan mo yan sa Panginoon. Bibigyan ka niya ng kapahingahan. Ito po ang klarong mensahe nun. Lumapit tayong lahat na napapagal at nabibigatan sa ating pasanin at bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Kapahingahan, bakit? Bakit kapahingahan? Kasi pagod ka nga At kapag nakapagpahinga ka, mabubuhat mo ulit ang iyong pasanin. Amen. Mahaharap mo ulit, mga kapatid, ang hamon ng buhay. Makakaharap ka ulit, mga kapatid, sa buhay na ito. At pag napagod ulit, balik lang ulit sa Diyos. Pahinga ulit. Diretso ulit ang laban. Dahil ang magtiis hanggang bukas, ang siyang maliligtas. Sa oras ito, mga kapatid, tayo po tumayo. Alalahanin po natin ang mensahe, mga kapatid. Pasanin nyo. Pasanin po natin lahat. Ano man po ang bigat na meron tayo. At dalhin po natin sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Let us worship the Lord.